Aminado ang Department of Education na malaking problema pa rin ang backlog ng mga hindi pa naitatayong silid-aralan. Ang ilang guro nag-aalala sa epekto nito sa pagkatuto. Saksi si Mariz Umali. Nagsisimula na muling mag-enroll para sa nalalapit na pasukan ng mga estudyanteng ito dahil pasukan na ulit sa June 16. Aminado si DepEd Secretary Sonny Angara na may malaki at matagal na problema na muling kaharapin ang buong sektor ng edukasyon, ang kakulangan ng mga silid-aralan. We're now at around 165,000 and growing. Kasi hindi nakakayanan nung current budget yung to meet the buong bansa kasi yung kakulangan. Especially sa populated areas like Region 4A, NCR, grabe yung, and all these cities actually, all over the country. Mataas ang backlog, in the thousands per city. Isa sa mga eskwelahan na kararanas ng classroom shortage, ang Batasan Hills National High School. Ang eskwelahang may pinakamalaking populasyon na estudyante sa buong NCR na aabot sa 17,000. Ang kanilang silid-aralan, nasa 92 lang. Para ma-accommodate daw ang lahat ng estudyante, hindi na muna tatanggap ng grade 12 enrollees at magpapatupad sila ng shifting ng klase. Ang resulta, 2 hanggang 3 araw lang kada linggo ang face-to-face classes habang ang natitirang araw ay asynchronous na o online learning. Hindi kumpiyansa rito maging ang kanilang assistant to the principal for the curriculum. Since ang ating mga junior high school or high school students ay supposed to be more on face-to-face. Yung actual learning ang kailangan natin. Performance outcomes ng mga bata, babagsak, deteriorate talaga. Yun ang magiging effect. Ganito rin ang tinatutupad na sistema ng Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Kaya ang kanilang mga estudyante nag-aalala. Mahirap po kasi may mga nami-miss po kaming lessons. Marami pong lessons po kaming nalagpasan. Tulad po nung sa ASP po, may isang buong module po kaming hindi po na lesson. Kaya po nung in terms of exam, may mga hindi po kami na review po. Ang hirap po mag-thrive if kulang-kulang po yung lessons. Ang kaso tinapyasan pa ng mga mambabatas sa pondo ng DepEd nitong 2025 na aabot sa 12 bilyong piso dahil sa umano'y low fund utilization. Ang tanong, kailan pa makapagpapatayo ng karagdagang mga silid-aralan sa ganitong sitwasyon? It will take us 30 years probably if we work on the current budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.